Welcome back to my channel. In this video, we're gonna be talking about life after 3 months being in the province. So the first month na nandito ako sa Cebu is medyo mahirapan ako mag-apply kasi hirap tayo sa signal dito. So ang inaasahan lang talaga namin dito is yung Vendo, like the piece of wifi. Hindi rin ako makapaniwala na makapag-work ako dito kasi walang signal dito, dead spot talaga tong lugar na to. Although ang disadvantage lang talaga ito is yung lugar, kalimbawa magka-brown out, you really need to have your own generator. So the thing is, pag mag-brown out kasi, mawalan din ng signal. Ganun pa rin, kung magkaroon ka ng power, wala ka pa rin signal. Ang inaasahan naming signal is dun sa pinaka main line. Pag wala talagang kuryente, wala talaga as in. And so far, wala namang naging problema, which is hopefully wag. And hindi ko pinaalam sa mga boss ko na baka matanggal ako. So, I'm crossing my fingers. And so far, wala pa naman akong absences or any late. Di talaga ako ma-issue when it comes to attendance ever since. Nung una, ako makapag-explain ng maayos kung pag nasa probinsya ka. Impression kasi ng mga tao na nakatira sa city. Ikaw kaya simple yung buhay mo, yung magtatanim-tanim ka lang. Hindi siya ganun kadali. Lalo na ngayon, sa month ngayon, hirap na hirap yung mga tao dito magtanim kasi sobrang init. Hirap pa sa tubig. Mahirap kumita yung mga tao dito. Pero yun lang talaga yung source of income nila, yung magtatanim. So, after 4 months na nandito ako sa amin, medyo naka-adjust na din. Parang nahirapan ako mag-adjust. Basta ang dami kong pinagdaanan, ang dami iyak, tawa, pagwawalang pinagdaanan. And hanggang ngayon naman, nag-a-adjust pa rin ako. Na-realize ko lang na ang dami palang opportunity. Mo kailangang pumunta ng ibang lugar just to be successful, just to earn. Pag gusto mo lang talaga ng simpleng buhay, hindi ka gimikera na tulad sa akin, ma-appreciate mo yung buhay dito sa probinsya. If nandun ka pa sa era na nagigimik-gimik ka pa, I would suggest na enjoy mo muna yung city life. At the same time, make sure to get out of your shell. Because it's never too late to start naman, regardless kung ilang taon ka na. Ang dami kong pagsisisi kasi I could have explore a lot of things. Siguro mas nararating pa ako. Kasi ngayon masasabi ko talaga na wow, hindi ko na-expect. This is such a blessing na nandito ako and at the same time, I have a small business and then naka-work from home pa ako. And mas naramdaman ko pa na mas may parating pa na maganda. Naramdaman ko yan. So, I'm crossing my fingers na sana ma-monetize to ang aking YouTube channel. And sa tulong nyo guys, talagang malaking tulong yung mga views nyo. Pero if you don't like my videos, well then, I totally understand. So, this, pangit pa yung mga editing ko. Sa akin kasi, mas gusto ko yung mas natural. Ayoko nang pakitaan kayo ng aesthetic na house, tapos in reality, hirap na hirap na i-maintain yung ganito lang talaga yung bahay ko. Sobrang simple lang. Hopefully in the future, maganda na itong bahay ko with my family of course. So yun lang naman ang gusto kong i-share sa video na to, and I hope you guys, if interesado kayo mag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para naman maging updated kayo sa mga upcoming videos ko. See you guys. Bye!